Ang Taiwan ay isang bansang siksik sa populasyon na matatagpuan sa baybayin ng China. Kilala ito dahil sa mababait nitong mamamayan, masasarap na pagkain at isa sa mga pinakamababang antas ng krimen sa buong mundo. Pero hindi palaging ganito ang sitwasyon noon. Sa madilim na bahagi ng nakaraan ng isla, may panahon na kahit ang mga pinakasikat na personalidad ay hindi ligtas. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakanakakagimbal na kaso na nakover natin sa channel na ito. Ito'y isang kwento na kinasangkutan ng mga sikat na personalidad, mga taong may malalalim na problema sa pag-iisip at isang walang tigil na pagkahumaling ng media na tuluyang nagbago sa maliit na bansang ito. Ito ang kwento ni Pai Xiaoyan. Ito si Pai Suihua, mas kilala sa kanyang stage name na Bingbing. Isang matagumpay na singer, komedyanteng actress at TV presenter na sikat sa buong Taiwan. Nagsimula ang kanyang pagsikat noong taong 1973 nang manalo siya sa isang televised singing competition na nagtulak sa kanya na tahakin ang karera sa entertainment. Noong taong 1975, lumipat siya sa Fukuoka, Japan para mag-aral ng pagkanta at pag-arte na may planong bumalik sa Taipei at gumawa ng sariling pangalan. Habang nag-aaral siya sa ibang bansa, doon niya nakilala at minahalang isang writer, manga artist at mahilig sa wrestling na si Iki Kajiwara. Ang kilala o mas marahil ay mas tamang sabihin kilalang kilala na lumikha ng Tiger Mask at Ashita Nojo. Kahit na mataas pa rin ang tingin ng mga enthusiast sa kanyang magawa, si Iki mismo ay may hindi magandang reputasyon. Noong kabataan niya, kilala siya bilang pasaway, mas interesado sa pakikipag-away kaysa sa kanyang pag-aaral. Dala niya ang ugaling iyon hanggang sa kanyang pagtanda at madalas niya itong ibinubuhos sa mga babae sa kanyang buhay. Sinubukan ni Bingbing na baliwalain ang mga pagkukulang ni Iki at matapos ang 3 taon na kanilang relasyon, nagdesisyon silang magpakasal. Sa sumunod na taon, ipinanganak ang kanilang unang anak na si Pai Xiaoyan. Mapapansin mong dala ni Xiaoyan ang apelyido ng kanyang ina at iyon ay dahil naghiwalay si Bingbing at Iki ilang sandali lang matapos siyang ipanganak. Hindi lang lihim na may ibang relasyon si Iki, kundi ibinubuhos din niya ang kanyang galit kay Bingbing at sinasaktan siya tuwing tinatanong nito ang kanyang katapatan. Dahil sawana sa ganitong trato, kinuha ni Bingbing si Xiaoyan at bumalik siya sa Taipei bilang isang single mother. Ilang taon lang matapos ang kanilang paghihiwalay, pumanaw si Iki dahil sa pancreatitis. Samantala, lalo namang umangat ang buhay ni Bingbing. Ang kanyang pag-aaral sa Japan ay naging daan sa kanyang tagumpay sa showbiz at mabilis siyang naging isa sa pinakakilalang host ng variety shows sa Taiwanese television. Minamahal siya ng maraming tagahanga dahil sa kanyang talas ng isip at natural na pakikipagkwentuhan. Para sa mga nanonood mula UK, minsan siyang inilarawan bilang Cilla Black ng Taiwan. Habang lumalaki ang kanyang anak na si Xiaoyan, nagkaroon ng sapat na impluwensya si Bingbing para mabigyan siya ng maliit na role sa kanyang tabi. Sa kabila ng pagiging sikat ng kanyang mga magulang, lumaki si Xiaoyan bilang isang simple at mabait na dalaga. Marami ang nagsasabing malinis ang kanyang puso, malayo sa ugaling marahas ng kanyang ama at sa minsang mapanuring pananaw ng kanyang ina. Lagi niyang nakikita ang mabuti sa ibang tao at handang tumulong anumang oras tulad ng paglapit sa mga turistang naliligaw para turuan sila ng direksyon. Madalas siyang paalalahanan ni Bingbing na mag-iingat sa pagtulong sa mga hindi kakilala dahil hindi niya alam ang kanilang tunay na intensyon. Ayon naman kay Xiaoyan ay palagi daw tinitingnan ng kanyang ina ang pinakamasama sa ibang tao. Matalino at mahusay magsalita sa harap ng tao si Xiaoyan. Pangarap nito na maging isang journalist balang araw,
At ito isang pangarap na sigurado ang kanyang mga guro na kaya niyang maabot. Dumating ang ika-14 ng Abril noon taong 1997. Mainit na Lunes noon ng umaga sa Southern Taipei at si Xiaoyan na ngayon ay 16 anyos ay humalik sa kanyang ina na si Bingbing bilang pamamaalam bago ito umalis mula sa kanilang maluwag na villa papuntang Xingu High School. Sa kasamaang palad, hindi na siya nakarating doon. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad papuntang paaralan, may isang puting van na may sakay na 3 lalaki ang huminto sa kanyang tabi at mabilis siyang hinablot at agad silang umalis nang walang nakapansin. Bandang 4:00 ng hapon, bumalik si Bingbing sa villa at napansin niyang hindi pa rin nakakauwi ang kanyang anak mula sa paaralan. Doon niya natanggap ang tawag na tuluyang nagbago sa kanyang buhay. "Tumahimik ka at huwag kang magsalita," malamig na sabi ng isang lalaki sa kabilang linya. "Nasa amin ang iyong anak. Tumingin ka sa labas at makikita mong totoo ang sinasabi namin. Huwag kang tatawag sa pulis o hindi na siya mabubuhay pa." Yun ang mga salitang dumurog sa puso ni Bingbing. Sinunod niya ang utos at sumilip sa labas ng pintuan. Doon, nakasilip sa isang halaman ang lunchbox ni Xiaoyan. Sa loob nito, may isang sulat na parang sulat kamay ng kanyang anak. Ayon dito, "Ma, masama ang lagay ko. Pakiusap ay iligtas mo ako sa pamamagitan ng paghahanda ng $5 milyong na cash at huwag kang lalapit sa mga otoridad. Kung hindi ay hindi na nila ako papayagang mabuhay pa. Mananatili ka sa tabi ng telepono at tatawag ulit sila." Pero mas nakakatakot pa kaysa sa sulat ang nakita niya sa ilalim nito. 3 litrato ng kanyang anak na si Xiaoyan na nakatali ang kamay at may takip ang bibig. Mayroon ding maliit na bagay na nakabalot sa tissue. Binuksan niya ito at nakita ang laman at ito'y isang maliit na daliri ni Xiaoyan. Hindi na nag-atubili at agad na nanginginig na tinawagan ni Bingbing ang 110, ang emergency number ng Taiwan. Alam niyang may panganib sa paglapit sa mga otoridad pero naiintindihan din niya na ang basta pagbibigay ng pera ay walang kasiguraduhan na maililigtas niya ang kanyang anak. Para sa kanya ay mas alam ng mga pulis kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon at kung magiging maingat sila, hindi malalaman ng mga dumukot na may kinalaman ang mga ito. Dumating ang mga pulis sa villa ni Bingbing sa loob ng 1 oras. Napakahalaga na sa simula pa lang manatiling lihim ang buong insidente para mabigyan si Xiaoyan ng mas malaking tsansang makauwi ng ligtas. Pero kahit humiling ang pulis ng 12 araw na blackout sa media, kinabukasan pa lang lumabas na sa front page ng 2 pahayagan sa Taipei ang The Great News at The China Daily ang balita tungkol sa pagkakadakip ng kanyang anak. Alam ng mga editor ng 2 pahayagan na ang paglabas ng balitang ito ay maaaring maglagay sa buhay ni Xiaoyan sa panganib. Pero dahil sa matinding kompetisyon at rivalry ng 2 pahayagan, walang gustong magpaiwan at sa takot na maunahan sila ng isa, naglabas na ang isang kakompetisyon ng ganung balita. Isa ng kilalang pangalan si Pai Bingbing noon kaya siguradong magiging malaki ang interes ng publiko sa balitang ito. Para sa mga mamamahayag, hindi nila kayang palampasin ang ganitong pagkakataon dahil isa itong malaking stepping stone para mas makilala sila. Gumastos ang mga otoridad ng katumbas ng $12,000 para bilhin ang lahat ng kopya ng mga pahayagang naglabas ng balita at desperadong maitago ang kanilang involvement. Pero sa kasamaang palad, huli na ang lahat. At dahil kumalat na ang balita, parang mga gutom na buwitre ang mga tao sa lungsod na nagsidating sa bahay ni Bingbing, pinilit siyang magsalita at lalo lang pinahirapan ang investigasyon ng mga pulis. Ang mga mamamahayag ay nagkampo sa labas ng kanyang bahay, araw at gabi, at naghihintay ng kahit anong impormasyon mula sa kanya. Dahil sa bilis ng pagkalat ng balita, mahigit 1,000 pulis ang ipinadala at si Lian Cham, ang premier ng Taiwan noong panahong iyon, ay personal nang bumisita kay Bingbing para tiyakin na ginagawa nila ang lahat para makauwi ang kanyang anak.
Pero gaya ng inaasahan, lalong ikinagalit ng grupong may hawak kay Xiaoyan ang lahat ng atensyong ito. Noong ika-16 ng Abril, muli silang tumawag kay Bingbing at sa pagkakataong ito mula sa ibang numero. Tinatanong siya kung handa na ang pera at nagtanong din siya kung buhay pa rin ang kanyang anak. Sa likod ng linya naman, narinig ni Bingbing ang kanyang anak na si Xiaoyan na binabasa ang mga headline ng balita ng araw na iyon. Kasama na ang balita tungkol sa sarili niyang pagkakadakip. Sa kasamaang palad, agad ibinaba ng mga dumukot ang tawag bago pa matunton ng mga investigador kung saan ito nanggagaling. Kinabukasan, ika-17 ng Abril ng umaga, muling tumawag ang mga salarin gamit ang panibagong numero at muli nilang tinanong kung handa na ang pera. Kinumpirma naman ito ni Bingbing at mabilis din nilang ibinaba ang tawag para hindi ito matunton. Bandang 3:30 ng hapon, tumawag ulit sila at sinabi kung saan at kailan sila magkikita. Inipon ni Bingbing ang $5 milyong. Ito ay mahigit $9 milyong na katumba sa kasalukuyan at makalipas nga ang 1 oras, umalis siya para makipagkita sa mga dumukot habang palihim siyang sinusundan ng mga undercover na investigador sakay ng sasakyang nagkukunwaring taxi. Nakakainis man isipin, hindi lang ang mga investigador ang sumusunod kay Bingbing. May mga reporter din at news helicopters na dikit-dikit sa kanya habang sinusubukan niyang ibigay ang ransom. Dahil dito, napansin ng mga may hawak kay Xiaoyan ang presensya ng mga pulis kaya agad nilang kinansela ang usapan. Kinabukasan, muli na naman silang nakipag-ugnayan kay Bingbing at pinasunod siya na mag-ikot sa Taipei habang naghihintay ng susunod na utos. Malinaw na siya ay minamanmanan habang nagmamaneho at napansin nilang sa bawat liko niya may mga sasakyang pang-media na nakabuntot at desperadong maipalabas ng live ang mangyayaring palitan. Dahil dito, hindi pumayag ang mga dumukot na makipagkita ng gabing iyon. At dahil doon, hindi na sila tumawag sa loob ng 6 na araw. Noong ika-23 ng Abril, isang pangatlong pagtatangka ang kanilang inayos. Dapat sana'y dadalhin ni Bingbing ang pera sa isang maliit na stadium 7:00 ng gabi at sa pagkakataong ito, kailangan niyang siguraduhin na walang sumusunod sa kanya. Pero sa kasamaang palad, wala iyon sa kanyang kontrol. Muli na naman siyang sinundan ng mga reporter at muli hindi nagpakita ang 3 salarin. Unti-unti nang nagmumukhang imposible ang isang maayos na palitan. Sa punto namang ito, natukoy na ng mga otoridad ang mga numerong ginagamit ng mga dumukot at naiuugnay ito sa 3 lalaki. Ito'y sina Lin Chensheng, Chen Xiangxing at Gao Tianmin. Ito'y isang grupo na may mahabang kasaysayan ng krimen at nagkakilala habang nakakulong. Pinaghihinalaan na sila ang nasa likod ng pagkawala ng anak ni Bingbing pero hindi pa rin alam kung saan sila nagtatago. Parang nananadya pa ay tumawag ulit ang 3 salarin sa bahay ni Bingbing noong ika-24 ng Abril. Sinagot niya ito pero sa halip na boses ng lalaki, ang narinig niya ay ang takot na iyak ng kanyang anak. Luhaan na nakikinig si Bingbing habang nagmamakaawa ang kanyang anak na iligtas siya sa kabilang linya. Hindi niya alam, patay na ang kanyang anak sa mga sandaling iyon. Noong ika-28 ng Abril, 2 linggo matapos siyang mawala, natagpuan ang labi ng kanyang anak sa isang drainage ditch sa Zhonggang, Tobay na pinabigat sa tubig gamit ang mga dumbbell. Lumabas na natapos ang kanyang buhay mga 10 araw bago pa man iyon habang nagpapatuloy pa ang usapan tungkol sa ransom. Matapos pumalya ang pangalawang palitan, bumalik sina Lin, Chen at Gao sa apartment kung saan nila hawak si Xiaoyan. Doon nila sinaktan at tuluyang pinatahimik ito. Pagkatapos noon ay ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang plano sa ransom gamit ang ibang tao tulad ng asawa ni Li Chen para gayahin ang boses ni Xiaoyan sa telepono at para magmukhang buhay pa siya.
Ang katawan ng anak ni Bing ay may malinaw na palatandaan ng matinding pananakit at napinsala ang kanyang atay, pero sa huli, natukoy na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkasakal. Kinabukasan, matapos siyang matagpuan, inilathala ng isang pahayagan ang larawan ng kanyang katawan sa front page at may araw pa na nakaturo sa bahagi kung saan kinuha ang kanyang maliit na daliri. Ang headline ay nagsasabing pinunit nila ang tseke na ang ibig sabihin ay tinapos nila ang buhay ng kanilang $5 milyong na bihag. Inilabas ang pahayagang iyon ng walang pakialam sa mga mambabasa at lalo na kay Bingbing na nakakita ng kopya nito sa loob mismo ng kanyang mailbox. Ito isang imahe na hanggang ngayon ay hindi niya makakalimutan. Pagkatapos noon, inilibing ni Bingbing ang kanyang anak noong Mother's Day noong taong 1997. Sa mga sumunod na araw at linggo, patuloy siyang tinatawagan ng mga mamamahayag para sa mga eksklusibong panayam. At dahil sa walang tigil na pagbabalita ng media tungkol sa kaso, nagsimulang matakot ang publiko at naniwalang hindi naligtas ang Taiwan at may dahilan sila para matakot. Mula 1990 hanggang 1996, tumaas ng halos 80% ang antas ng krimen doon. Pagsapit naman ng ikalawang kalahati ng taong 1996, isa sa bawat 7 Taiwanese ang nakaranas ng pananakit o pagnanakaw. Tinatayang 5 hanggang 10% ng mga opisyal ng gobyerno ang may koneksyon sa mga grupo ng krimen at ang nangyari kay Xiaoyan ang naging huling patak. Nagkaroon ng malalaking protesta sa buong Taipei at Kaohsiung kung saan hinihingi ng mga tao na maibalik ang kaayusan doon. Nasa matinding pressure ang mga otoridad na mahuli sina Lin, Chen at Gao bago pa sila muling makapinsala pa. Ang task force naman na binuo para hulihin ang tatlong ito ay binigyan ng isang malinaw na utos. Ito isang utos na labag sa karaniwang proseso. Ayon sa mga ito ay kapag nahanap nila ang tatlong lalaking iyon, huwag nila silang hayaang makatakas at kapag nagpakita sila ng kahit kaunting pagtutol, gaano man kaliit, tapusin na daw nila ang kanilang buhay. Isang malawakang paghahanap sa buong isla ang agad namang sinimulan at malaking bahagi nito ay dahil kay Bingbing at nagkaroon ng mahalagang lead ang task force. Sa huling tawag ng panunukso ng mga salarin, nagawa niyang patagalin ang usapan para matunton ng isang analyst kung saan nanggagaling ang tawag. Agad na nagsagawa ng raid sa pinagtataguan ng grupo at ito isang simpleng inuupahang apartment sa labas ng Taipei. 12 kasabwat kasama ang asawa ni Chen na si Chang Su Chen ang nadakip nila. Pero ang tatlong pangunahing sospek ay sa kasamaang palad ay nakatakas. Sina Lin, Chen at Gao, ang tatlong pinakahinahanap sa Taiwan, ay nananatiling malaya at magtatagal pa iyon. Kahit na nakapaskil na ang kanilang mga mukha sa buong bansa, nakakaiwas pa rin sila sa pagkahuli gamit ang mga disguise. Si Gao na payat ang pangangatawan ay nagpapanggap na babae at madalas nakadamit pang babae at may make-up para hindi makilala. Sa sumunod na 4 na buwan, nakagawa ang grupo ng mahigit 20 krimen at nakapagdakip pa ng ilang kilalang personalidad para sa pera. Mas naging matagumpay ang mga transaksyon nila dahil walang pamilya ng biktima ang lumapit sa pulis. Dahil dito, nagkaroon sila ng sapat na pera at sa kakulangan ng advance na investigasyon noon, nakapamuhay pa sila ng marangya ng hindi napapansin. Pero natapos din ang lahat noong ika-19 ng Agosto, bandang 11:50 ng umaga nang makita ang tatlong tumakas ng 2 pulis sa isang residential area. Nagkaroon ng maikling putukan kung saan si Lin ay tinamaan ng 6 na beses. Isa sa mga pulis na si Sao Li Min ay nasawi sa insidenteng iyon. Ang isa pa ay malubhang nasugatan pero nagawa pa rin niyang matuntun si Lin na sa puntong wala nang matatakbuhan ay pinili na tapusin ang sarili kaysa mahuli ng buhay. Agad na nagpadala naman ng karagdagang puwersa sa lugar at mahigit 800 pulis ang naghanap sa paligid. Pero si Chen at Gao ay hindi na matagpuan.
Isa na lang ang nabawas at 2 pa ang natitira sa mga salarin. Matapos ang 2 buwan ng pagtatago noong ika-23 ng Oktubre, pumasok sina Gao at Chen sa isang cosmetic clinic na pag-aari ni Dr. Fang. Tinakot nila ito kasama ang kanyang asawa at isang nurse at pinilit na magsagawa ng operasyon para baguhin ang kanilang mukha. Sa East Asia, humigit kumulang 50% ng mga tao ay may double eyelids. May malinaw na crease sa itaas ng kanilang mga mata. Si Gao ay ipinanganak na may ganito pero ipinabago niya ito para maging monolid. Ang sabi ni Dr. Fang matapos ang operasyon ay hindi na daw siya makikilala ng kahit na sino. Tiningnan ni Gao ang sarili sa salamin saka malamig na sumagot na ikaw ang makakakilala pa rin sa akin. Pagkatapos nito, tinapos nila ang buhay ni Dr. Fang at ng kanyang asawa pati ang nurse bago sila tumakas. Dahil kumpiyansa na hindi na siya makikilala sa publiko, naging kampante si Gao. Pumunta siya sa isang massage parlor sa downtown Taipei pero taliwas sa inaasahan niya dahil may isang pulis na nakapansin na pamilyar ang kanyang itsura at agad humingi ng backup. Mabilis na dumating ang karagdagang puwersa at daan-daang pulis ang naghanap sa buong gusali. Naipit si Gao sa isang sulok at dahil wala na siyang matatakbuhan, pinili niyang tapusin din ang kanyang sarili. Kinabukasan, inilathala ng United Evening News at China Times Express ang close-up na kulay na larawan ng ulo ni Gao sa front page. Sa puntong ito ay 2 na ang wala at 1 na lang ang natitira. Patuloy pa rin ang media sa pagbabalita ng kaso na parang ito ay isang pelikula at ito ay punong-puno ng detalye sa bawat pahayagan at TV broadcast at lalo pang inilalabas ang mga nakakagimbal na detalye na nangyari kay Xiaoyan. Sa simula, tila natutuwa pa si Shen sa atensyon. Minsan pa nga niyang sinasabi sa mga babaeng binibiktima niya kung sino siya para lang makita ang kanilang reaksyon. Pero nang mawala na ang 2 niyang kasama at naramdaman niyang malapit na siyang mahuli, nagsimula siyang matakot para sa kanyang sariling buhay. Sa desperasyon na makaligtas, nagdesisyon siyang gumawa ng isang matinding hakbang. Noong ika-18 ng Nobyembre, pinasok ni Chen ang bahay ng South African Military Attaché na si Colonel McGill Alexander. Hawak ang baril, ginawa niyang bihag si McGill at ang kanyang pamilya. Inutusan ni Chen si Melanie, isa sa mga anak ni McGill, na tawagan ang CNN at ipaliwanag ang nangyayari. Sa loob lamang ng 1 oras, napalibutan na ng mga otoridad at ng napakaraming news team ang bahay ng kolonel. Halos lahat ng TV station ay nagpadala ng crew para sa tuloy-tuloy na live coverage. Sa gitna naman ng lahat ng ito, ang media ang kumontrol sa nag-iisang paraan ng komunikasyon kay Chen. Isang taong hindi na maayos ang pag-iisip at emosyon kahit na nalalagay sa panganib ang buhay ng pamilya Alexander. Dahil hindi makakuha ng direktang linya ng komunikasyon ang mga negosyador kay Chen, karamihan ng usapan nila ay ginawa sa pamamagitan ng bukas na bintana. Sumisigaw si Chen sa mga pulis na lumayo at bilang tugon, tinutukso siya ng mga pulis na lalo niyang ikinagalit. Dahil dito, nagpaputok siya habang ginagamit si Melanie bilang panangga. Nagawa ni McGill na kumbinsihin si Chen na palayain ang kanyang anak at siya na lang ang gawing panangga. Sinamantala ito ng mga pulis at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng garahe na ikinagulat ni Chen at nagdulot para magpaputok siya ng walang direksyon. Isa sa mga bala niya ay tumagos sa pulso ni Melanie at pumasok sa kanyang likod, tumama sa pagitan ng 2 ugat sa kanyang balakang at si McGill naman ay tinamaan sa binti. Sa puntong ito ay napilitang umatras ang mga pulis. Ilang sandali matapos ang bigong operasyon,
Nakipag-usap si Chen sa isang news anchor sa telepono at sinabi na palalayain niya ang mga bihag kung si Frank Se, isang kilalang politiko at magiging premier sa hinaharap, ay personal na pupunta sa bahay para makipag-usap kapalit ng pagpapalaya sa kanyang asawa at bayaw na kapwa nakakulong noon ng 12 taon at habang buhay dahil sa kanilang kinalaman sa nangyari kay Xiaoyin. Ang tawag na ito ay ipinalabas ng live sa TV. Hindi nagtagal, dumating naman si Frank alas 9 ng gabi ng araw na iyon. Alas 10 ng gabi, pumasok siya sa bahay at mabilis niyang nakuha ang tiwala ni Chen at nakumbinsi itong palayain sina McGill at Melanie para mabigyan ng agarang lunas. Napakaraming tao at reporter sa labas ng bahay kaya hirap makalapit ang ambulansya at may mga kamera pang itinapat sa mukha ni McGill habang inilalabas siya. Nang sumigaw si McGill sa mga kameraman na umatras para madala ang kanyang anak sa ambulansya, nagawa pa nilang mainis sa kanya. Mabuti na lamang at tuluyang nakarecover ang mag-ama. Dinala ng mga otoridad ang asawa ni Chen sa bahay kinabukasan, 19 ng Nobyembre para tumulong sa pakikipag-usap sa kanya. Sa mga sumunod na usapan, pinalaya rin ang bunsong anak ni McGill at ang kanilang foster son. Ang asawa ni McGill na si Ann ang huling pinalaya ni Chen. Bandang alas 4 ng hapon ng 19 ng Nobyembre, sumuko si Chen at tuluyang nadakip. 20 oras matapos niyang pasukin ang bahay ng pamilya Alexander at 7 buwan matapos siyang magtago. Dahil sa bigat ng kanyang mga ginawa, hinatulan siya ng 5 beses na parusang kamatayan. Habang nasa kulungan, sinasabing naging relihiyoso si Chen at inamin niyang habang bihag niya ang pamilya Alexander, napansin daw niya ang kanilang pananalangin at hinangaan ang kanilang paninindigan. Lalo pa siyang naapektuhan nang bisitahin siya ng pamilya at pinatawad siya sa kanyang mga ginawa. May ilan namang naniniwala na ang pagbabagong ito ay isa lamang paraan para manipulahin ang media at iligtas ulit ang kanyang sarili. Kung iyon man ang kanyang plano, hindi ito nagtagumpay. Isinagawa ang parusa kay Chen noong 6 ng Oktubre taong 1999. Sinunog ng mga gwardya sa kulungan ang tinatawag na quote-unquote hell money para sa kanya at ito'y mga handog na pinaniniwalaang makakatulong sa kanya sa kabilang buhay. Matapos ang lahat ng nangyari, matinding batikos ang hinarap ng pulisya, gobyerno at media dahil sa kanilang mga pagkukulang at kabiguang maprotektahan ang publiko. Inamin ng mga otoridad na hindi sila handa sa ganong sitwasyon. At sa kabutihang palad, sa mga sumunod na taon matapos ang nangyari kay Xiaoyan at ang hostage crisis ng pamilya Alexander, mas napaunlad ng Taiwan ang kanilang mga paraan sa pagresponde sa ganitong mga pangyayari. Marami namang opisyal ng gobyerno ang nagbitiw sa kanilang pwesto kasama na ang nabanggit na premier na si Lian Chang. Sa paglipas naman ng panahon, naibalik ang kaayusan at katahimikan sa Taiwan. Sa kasalukuyan, kinikilala ang bansang ito bilang isa sa mga pinakaligtas na lugar na tirhan sa buong mundo. Kinondena rin ng nagproprotesta ang tinatawag nilang walang pusong media outlets na para sa kanila ay may malaking papel sa nangyari kay Xiaoyan. Ang China Times, Revar TV Station, The Great News, China Daily, Independence Morning News, Minsheng Daily News, First Hand, Weekly at TVBS Network. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, nag-alok naman ng pagbibitiw ang editor-in-chief ng China Times na si Mr. Chen Gaoxiang pero hindi ito tinanggap ng pamunuan. Sa huli, walang miyembro ng media ang nahatulan sa batas. Sa halip, nagpatupad ng mga bagong guidelines at standards para matiyak na hindi na mauulit pa ang mga nangyari noon. Matapos ang lahat ng ito, tuluyan nang nagretiro si Bing bilang isang TV star. Ang bahaging iyon ng kanyang pagkatao ay parang nawala kasabay ng pagkawala ng kanyang anak at sa halip, inilaan niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod sa publiko. Itinatag niya ang Swallow Foundation, isang charity na sumusuporta sa parusang kamatayan at nagbibigay ng legal na tulong sa mga biktima ng krimen.
Ayon pa sa independent writer na si Richard Lloyd Parry, ang atensyon sa nangyari sa kanyang anak ay nagbigay kay Bing ng mas malaki ngunit mas mabigat na uri ng kasikatan kumpara noong siya ay nasa entertainment. At kahit na mas mabigat at seryoso na ang kanyang ginagawa ngayon, sinasabi ni Bing na mas nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ang pagtulong sa iba kesa sa pagpapasaya sa kanila bilang isang entertainer. Noong taong 2020, kinasuhan niya ang isang social media user na nagpost sa Instagram na sana ay mamatay siya sa tubig tulad ng nangyari sa kanyang anak. Ayon kay Bing, 15 taon na daw niyang sinusubukang burahin ang alaala na iyon, pero dahil sa komentong iyon, bumalik daw sa kanyang alaala ang lahat. Ilang taon naman matapos mawala si Xiaoyan, sinubukan ni Bing na magkaanak muli sa pamamagitan ng vitro fertilization, pero sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. Ilagay mo naman sa comment section ng iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at huwag mo na rin kalimutang ilagay kung anong oras at saan mo ito napanood para naman mabati namin kayo ng personal. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.